So good day netizens, silipin natin ngayong araw ang pinakamurang scooter ng Honda na mabibili nyo ngayon. Tara, isa sa mga napansin kong unique dito sa motor na to, gusto mo lang talaga mapansin sa kalsada or talagang visible ka, isa to sa pinakamalaking taillight na nakita ko. Ayan o, sobrang laki ng taillight niya. Wala lang, na-amaze lang ako. Ang presyo ng Honda Dio ay 58,150. Available yan dito sa Motor Trade Olivares, Binyan, Laguna. Pakaganda, di ba? So ito yung kulay orange. Para sa akin, mas premium looking siya. Just for my own opinion. Ang ganda ng combination niya. Dito ay parang matte gray. May combi brake system din siya, meaning to say, pag piniga mo yung rear or likod na brake lever, 70%. May sasamang 30% sa front brakes. So yun yung tinatawag na combi brake system. Suspension yan, kakaiba din, ayan o, bottom link kung tawagin, ayan siya. And then may protection din dito. Size ng gulong sa unahan, meron tayong 10 inches wheels, so 90 by 100 by 10. Is it tubeless? Yes, tubeless tires na rin. Ganda ng bags niya, kakaiba. Sa presyo ng entry level, meron na tayong aasahang LED na ilaw. Napakalaki din ng turn signals niya, ayan o. Still halogen bulb type pero very visible. Napakaganda tignan. Ganda ng headlight eh, no? Meron pang mga parang ano dito, detalye. Ganda, no? Ganda ng shape niya for me. Solid. Meron pa ding ilaw dito sa unahan. Ayan. So kitang kita mo talaga yung pagka premium. Tatak Honda. Ganda ng pagka orange niya, no? Diba? Ganda ng quality ng paint job niya. Sa gilid, yan naman yung style niya. Dio. Ayan. Sa malayo, ganyan na itsura niya. Maganda rin sa side view. Isa sa nakakatuwa dito, wala siyang side stand. Center stand lang. Kakaiba, no? Tapakan ng angkas, ayan. Parang built-in na rin siya na part ng kanyang katawan, ng fairings. Malawak din ang legroom. Pwede ka maglagay dito ng mga sako ng bigas. Kasya pa nga tumayo ang bata dito. Kung kakailanganin lang, no? Pero not advisable dahil baka tayo mahuli. May hook dito para sa convenience. Meron din dito. Ayan. Tapos may choke siya dito. Isusi pa yung isang to, ayan. Tapos dito mo na rin pipindutin yung seat. Then may key shutter para hindi mabilis manakaw. Buttons, high beam, low beam, turn signals, tsaka busina. Hindi pa naka-activate tong isang to kasi nasa kasa lang tayo. And then sa kabila naman ay may, ayan, may push start. Manibela niya, maganda rin ang pwesto, no? Parang upright ka talaga, hindi nakakangalay yung pagmamaneho. Panel gauge, meron tayo ditong analog display. Yan, may fuel indicator, then speedometer, tapos odometer. Turn signals, kabilaan din. Tapos high beam nandito. Maganda quality ng kanyang mga brake levers. Meron pa ditong park brake lock. So yan, dito mo siya ilalock. Ito yung park brake lock niya. Yan. So angat mo lang to, nakalock na yan, park brake lock. Tapos pindutin mo lang to. Yun, wala na. So ang pinaka-purpose nun is para hindi mag-engage itong rear wheel ninyo, itong likurang gulong kapag ka nasa traffic light kayo o kaya naman nasa pababang lugar kayo, ayaw nyo matrasan yung mga nasa likod nyo. Napaka-effective nung park brake lock. So drum brakes tayo sa likuran. And then may monoshock tayo dito na very neat din ang pagkakalagay. Ganda, ayan o. Neat din yung disenyo niya dito. May mga rubber tayo na harang para hindi tumalsik kung saan yung mga dumi kapag tayo magra-rides. Ayan naman yung panggilid niya. Napakaganda rin na may kickstart para meron tayong backup just in case madiskarga ang baterya. Tambuchi niya, ayan, very classic din ang itsura. Ayan o. Diba? Ang ganda. Grab bar para sa angkas. Ayan, napaka-sturdy rin. Ang laki. Very chunky part itong isang to. So, talagang very reliable. Hindi ka mangangamba na baka bumigay kapag kinapitan mo, no? Silipin natin ang upuan. Ang ganda ng kanyang seat cover. Ayan, no? Napaka-solido ng texture, di ba? Kita nyo? So, makapit yan sa kahit anong cotton ng inyong damit. So, bawa, ganyan. Makapit pa rin yan kahit hindi ka nakamaong. Very generous din. Hindi siya ganun kalambot. Hindi rin siya ganun katigas. At kahit yung inyong angkas, ayan, siguradong komportable dito. Dahil napakalapad ng kanyang upuan. Para kayo nasa sofa lang na umaandar. Sa mga bentahe ng scooter ay meron siyang seat storage. So, napakalaki rin ang seat storage ng isang to. Kaya napakadami mong may lalagay. Very advisable during long rides o kaya naman kung mamimili ka. So, ang kanyang seat height ay 765mm. Abot na abot to siguro kahit ng mga 5 flat or kahit siguro 4.8 depende sa driving experience kung medyo marunong ka na magmaneho. Pero abot na abot siya. Very Filipino height friendly. Kahit sa mga babaeng riders ay may re-recommend ko to. Upright din yung seating position niya, so hindi ito nakakangalay pagdating sa mga habang biyahe. Relax na relax lang yung aking kamay dito. So kahit mahaba yung biyahe, gusto ang isang to.
Napakagaan din niya dahil 106 kilograms ang kanyang weight. So kahit sa beginners, hindi ma-overwhelm sa motor na to. Sa makina naman, meron tayong 4-stroke, single overhead cam, air cooling system, and 109cc to be exact. Nabibigyan tayo ng maximum power na 5.89 kilowatts at 7,500 RPM, habang maximum torque na 8.91 Nm at 5,000 RPM. Yung size ng gulong niya sa likod ay parehas lang din ng nasa unahan. Meron tayo ditong 90 by 100 by 10. Tubeless din, of course. Wheelbase niya, 1,238mm. Dimensions, meron tayong length na 1,781mm. Width o lapad na 710mm. At height naman na 1,133mm. Ang Honda Dio ay carb type pa, which makes it easier for repair and maintenance. Kaya laro ang kanyang fuel consumption sa around 40 to 45 kilometers per liter. Depende pa rin sa throttle habit ng driver. So ang presyo niya, 58,150 para sa SRP. Kung gusto mo naman ng installment, magda-down ka lang ng 3,300 and then magmamatli ka for 3 years ng 2,384. So para sa inyo, sulit ba tong Honda Dio? Para sa akin, for the entry level, goods na goods dahil gawang Honda. Philippines number 1 yan. Kung nagustuhan mo to, don't forget to follow this page for more and give this video a thumbs up. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye na.